Asek Albert, paano natin nasisiguro na walang kontrabahan from the politikos at yung mga social workers natin na nag-a-assess nitong mga pasyenteng ito? Sila kasi rin yung nag-a-approve sa evaluation nila. Sasagutin ko yan, tapos ika-counter ko yung question, no? Pagdating sa social worker, ang confidence natin, DJ Cha, kasi mga professionals to RSW, Registered Social Worker, PRC license. Kapag sila ay nasisante at hindi sumunod doon sa mga pinag-aralan nila at pinaglisensyahan, nag-board exam sila, lagot sila. So parang parang you cannot assure that all 100% doctors are honest, but most, if not majority or an overwhelming number are. But there are bad eggs at hahabulin sila ng Board of Medicine. So ito, hahabulin sila ng Board of Social Work. Ngayon, DJ Cha, ang counter question ko na magandang pag-usapan natin, paano natin ma-assure na walang konsaban dun sa mga masasamang politiko at mga private hospital? Yes. Oo, well, Paano? Mga Oo. private hospital sa gustong kumita ng malaki through MAIFIP. Yes. Linawin ko, alam ko on-air ako. Hindi ko huli na lahat ng politiko. Sinasabi ko lang po yung masasamang politiko. Pero- Kasi may bumati ko sa akin Oo. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Asek Albert, i-counter ko rin yung question ninyo na paano tayo nakakasiguro na walang kontrabahan sa politiko at dun sa mga pribadong ospital kung meron man na gustong kumita pa dun sa MAIFIP. Pero may mga nagsasabi na yung tagal nung bayad din ng MAIFIP sa mga hospitals. Dito po ba sa 2026 budget natin, kasama na po yung karagdagang pondo para dun sa mga additional manpower natin para ma-check yung evaluation nitong mga pasyente natin? Magdadagdag po ba tayo ng mga tauhan? DJ Cha, I love your question dahil dun sa BICAM nung Saturday, kaming lahat nakikinig napanood kami mga 6 to 8 p.m. yung Sabado yun May nakalimutan ko na ako sino pero meron pong mambabatas na nagsabi na bakit daw pinanukala ng DOH na taasan yung admin cost. Yan po yung sinasabi niya yung admin cost. At kung di ako nagkakamali, humingi kami ng I think 2 or 3% thereabouts. At sabi nila, dapat hanggang 1% lang. Meron pang medyo nalungkot kami kasi para bang nagpahaging na bakit humihingi na mas malaking admin cost, anong gagawin ng DOH yan? Alam niyo po, kung makakasagot lang kami, ang sagot doon, kasi nga po nababagalan ang processing, diba? Kami nga ho'y ginigrill ng mga mambabatas, bakit daw hindi nakakabayad on time? Kasi hindi kami maka-hire ng mga job order na yun sana yung magbabasa ng mga clinical abstract, magpo-process ng mga disbursement vouchers para mas mabilis yung processing ng MAIFIP. Oo, ito mga admins na ito, ano specifically ang trabaho nito? Mga nurses ba ito? Clinical doctors? Ano sila? Yung idadagdag ninyo? Yes, typically DJ Cha, may medical background. Kung hindi general practitioner, baka nurse. Kasi kailangan marunong sila magbasa ng medical terminology. Dahil maglalanding yung request for reimbursement. Ang skill set niyan, dapat nakakaintindi sila ng disbursement voucher. So may alam ng basic government accounting processes. Matuturuan naman yun. Tapos na mas importante, dapat binabasa nila yung mga chart kung totoong pasyente ba to o nagbobolahan tayo na. Kasi titingnan mo sabi hypertension pero yung gamot salbutamol. Doktor na makakaintindi nun o kaya nurse kasi ang salbutamol para sa hika, hindi para sa high blood. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!